Samantala, mga pasahero nagsimula ng dumagsa sa mga bus terminals para umuwi sa kanilang mga lalawigan ngayong Semana Santa. Mga kumpanya ng bus handa na sa inaasahang exodus. Kunin natin ang buong detalye ng balita mula naman sa aming kasamang si Haji Caaminio, live mula sa Cubao sa Quezon City. Haji, kamusta na ang sitwasyon dyan? Kirby, tama ka nga dyan, nagsimula na ang exodus ng mga pasahero na pauwi sa kanilang mga lalawigan para guntain nga ang Semana Santa. Ang problema nga lamang ng ilang bus companies, yung pagdagsa ng mga walk-in passengers na umaasa sa extra trips. Kitang-kita sa videong ito ang pagdagsa talaga ng mahabang pila ng mga pasahero ng Victory Liner na biyaheng Baguio, Pangasinan, Zambales at Bataan. Hindi pa kasi tiyak ang eksaktong oras ng pagdating ng mga bus na extra trips. Maliban pa dyan ang ng biyahe ng mga bus lalo na sa Baguio. Kaya naman ang mga pasahero matiyagang pumila na lamang upang maghintay ng biyahe. Kabilang sa kanila sina Aling Rufina sa Nidad na patungo ng Dinalupihan, Bataan at ang chance passenger na si Mang June. Narito ang kanilang naging pahayag. At uwi po ako sa Bataan kasi may pasok pa hanggang kanina kaya ngayon lang ako uwi. Nag-update? Sino po ang uuwian ninyo sa Bataan? Asawa ko po. Masaya kaya lang, malungkot kasi nakapila ako kanina pang 10:30, wala pang, ngayon pa lang ako makakakuha ng ticket. Kanina pa ako nakatipila. Hindi, kasi taga-ito lang din kami kaya inaasahan namin kukunti ang pasahero. Ang kapal pala. Next year, sa susunod, agaan na namin. Kirby, bagamat mahaba ang pila, tiniyak naman ng mga kumpanya na makakasakay ang lahat ng pasaherong naghihintay. Ang hindi nga lang sigurado kung anong oras sila makakaalis. Hindi naman kinailangan magdagdag ng bus units dahil sapat naman daw ang ito para ma-accommodate ang ating mga pasahero. Marami din ang mga biyahero na pauwi sa Vigan City sa Ilocos Sur at sa lalawigan ng Tarlac. Inaasahang mas dadagsa pa ang mga pasahero mamayang alas 3 ng hapon, lalo pa at half day lamang ang trabaho ngayong Miyerkules Santo. At upang matiyak ang seguridad sa mga terminal, may mga namataan tayong mga K9 units, mga miyembro o tauhan ng Quezon City Police District, mga barangay tanod ng Barangay Immaculate Conception, security personnel ng mga bus terminal at kanilang mga bomb metal detectors. Samantala, Kirby, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa may tapat ng mga bus terminal dito sa Cubao sa Quezon City. Kung iyong mapapansin, talagang moderate to heavy na yung traffic situation dito sa kahabaan ng EDSA. Maliban sa mga pampasaherong bus na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero, ito yung mga city buses na tinatawag. Maliban pa dyan, talagang nagkakaroon na ng traffic congestion sa mga didiretso po ng Pitwason Boulevard patungo ng San Juan City. At mamaya magbabalik naman ako para talakayin natin yung mga maintenance na isinasagawa ng mga bus terminal para matiyak ng ating mga pasahero habang nasa biyahe. So kasama ang buong tropa ng Unit 4. O Kirby, baka may katanungan ka muna. Oo. Haji, bukod doon sa ipinapatupad na security para doon sa ating mga kababayan na magsisiuwi nga doon sa kanilang mga probinsya, isa rin sa pinangangambahan natin ay yung pagtiyak naman dun sa mga pampasaherong bus o itong mga provincial buses na sasakyan ng mga pasahero. Kamusta naman ang sitwasyon ng mga gulong, ng makina? Kumpleto ba ang mga process nito? Na-maintain ba yung mga pangangailangan ng bihikulo para ma-secure yung mga babiyahe na ating mga kababayan? Magandang katanungan yan, Kirby. Alam mo, kanina may nakausap ako sa may Dagupan Bus Company. Yung 134 units nila, sinasabi nilang talagang nakakondisyon at ika nga ay ready na tumanggap ng mga pasahero. Magmula sa mga gulong, sa mga makina, yung preno talagang masusi nilang sinuri. At maging dito sa may kumpanya ng Dominion Bus Lines at dito sa may bahagi ng Victory Liner, tiniyak talaga nila na hindi hindi magkakaroon ng technical problem, hindi magkakaroon ng problema yung kanilang mga pampasaherong bus, magiging smooth daw ng ating mga pasahero. At maliban pa dyan, Kirby, yung mga driver din nila talagang nakahanda na rin. Sapat yung kanilang pagkain, sapat din yung kanilang tulog. Sabi nga nila, sa katunayan ay meron silang shifting na tinatawag. Kung halimbawa yung isang pampasaherong bus ay bibiyahe sa araw na ito, kinabukasan na ulit pabalik dito sa Maynila yung pampasaherong bus. So sapat na sapat talaga yung pahinga ng ating mga driver. At syempre yung maintenance ng kanilang mga bus ay kanila talagang pinapanatili.
Okay, yun kasi ang pinaka-importante, Haji, sa mga oras na ito dahil marami nga tayong mga kababayan na lalabas ng Metro Manila. Maraming salamat sa iyo, Haji Kaaminyo. Babalikan ka namin mamaya dyan sa Cubao, Quezon City.